Lumapit si Donald Trump sa media at nagsalita. Isang dance app para sa kabataan ang tinatarget ng presidente. Parang baliw, pero seryoso ito. Ilang buwan bago nito sa India, biglang nawala ang TikTok. 200 milyong user ang na-delete, parang buong bansa ang nagbura. Bumalik na sa kapangyarihan si Trump, pero iba na ang usapan ngayon. Simula ngayon, balik na ulit ang TikTok. Mas malakas na ngayon, may opisyal ng TikTok account ang White House, ang mismong app na gusto nilang ipagbawal at opisyal na media na ito ng kapangyarihan. Ngayon, nangingibabaw ang TikTok na may mahigit 1.5 bilyong aktibong user kada buwan sa Estados Unidos. Sa Pransya, 150 milyong tao ang regular na konektado at 22 milyon bawat buwan. At higit sa lahat, ang TikTok ay hindi na lang basta isang app. Isa na itong paraan ng pamumuhay, isang format, isang wika, isang universal na reflex. Pero paano nga ba nabago ng isang simpleng video app ang isipan ng mundo? Bakit ginagaya ito ng Meta, YouTube at Google? At higit sa lahat, bakit ang TikTok ay bahagi lang ng mas malaking plano ng ByteDance? Kamusta? Team Entrepreneur Mindset. Sana okay kayo. Natutuwa akong makasama kayo ngayon para dalhin kayo sa kwento ng app na unti-unting binabago ang ating paraan ng pag-iisip. Ngayon, sabay nating susuriin ang pagsilang ng halimaw, ang mabilis na pananakop ng TikTok bilang pandaigdigang bisyo, at kung bakit nabigo ang mga pagtatangkang pigilan ito. At magtatapos tayo, gaya ng nakasanayan, sa mga aral sa negosyo na dapat tandaan ng bawat negosyante mula sa nakakabighaning kwentong ito. Ito ay kwento ng kapangyarihan, datos, at kolektibong pagbabago ng pag-uugali na maaaring magbago sa paraan ng pag-iisip ng sangkatauhan. Tara na! Isang tren ang mabilis na tumatakbo papuntang Beijing. Nakaupo malapit sa bintana, pinagmamasdan ng isang batang inhinyero ang mga pasahero at naisip niya, wala nang nagbabasa ng dyaryo, lahat ay nakatutok na lang sa kanilang smartphone. Ang pangalan niya ay Jiang Yiming at inilabas niya ang isang kwaderno para isulat ang isang pangungusap na parang isang propesiya. Balang araw, lahat ng impormasyon ay dadaan sa maliit na screen at hindi na mamamahayag ang magdedesisyon kung ano ang lalabas. Isang makina lang na kayang hulaan ang nais makita ng bawat tao. Makalipas ang ilang buwan, sa isang apartment na laging brownout, itinayo ni Jiang ang ByteDance, isang startup na layong baguhin ang internet rules sa China. Noon, 3 higante ang namamayani, Baidu sa paghahanap, Alibaba sa kalakalan, at Tencent sa social network. 3 pader na tila imposibleng lampasan, na tinatawag sa China na Baidu, Alibaba, Tencent. Si Jiang, wala siyang pera o koneksyon, pero may isa siyang simpleng ideya. Ang hinaharap ay mapupunta sa may hawak ng impormasyon, hindi sa kumokontrol sa kaibigan o transaksyon. Inilunsad niya ang kanyang unang produkto, isang news app na tinawag na Tokiao. Radikal ang prinsipyo. Bawat click, scroll at segundong ginugol sa artikulo ay sinusuri at nire-record. Sa ilang araw lang, mas alam na ng app ang gusto mo kaysa sayo. Kaya iba-iba ang newsfeed ng bawat user. Hindi na ito dyaryo, kundi makinang nagbabago ng realidad. Para sa iba, dagdag na app lang. Para kay Jiang, tahimik na revolusyon. Ayaw niya ng social network. Gusto niya ng personal na makina na parang nakakabasa ng isip mo. Sa umpisa, pinagtatawanan ng mga mamumuhunan ang news app. Walang magbabasa niyan at tama sila. Sa unang buwan, sobrang hirap nila. Si Jiang ay hirap mag-recruit, kumbinsihin ang mamamahayag at magbayad ng server. Dumating ang hindi inaasahang tulong. Pondo mula sa Beijing, Sequoia China, na nag-invest ng 5 milyon base sa kutob niya. Sapat ito para magrenta ng apartment at kumuha ng mga inhinyero. Di niya ginawa ang maling hakbang ng bagong startup na may pondo, walang engranding opisina, puro extension cord, kape at puyatan. Araw-araw, pinapaganda ng team niya ang code. Bawat kilos ay postibo sa datos. Unti-unting natututo ang app. Para kay Jiang, ito ang pinakamataas na patunay. Ang algorithm ay hindi lang basta kasangkapan. Isa itong banayad na droga. Nahanap na niya ang formula. May tanong, kung kayang hypnotizein ng algo ang milyon-milyong tao gamit ang boring na artikulo, paano kung video ang gamitin? Noong 2016 nilabas ng ByteDance ang Douyin, app ng maiikling video na agad kang pinapahook ng algorithm
habang nag-swipe ka. Naintindihan ni Jiang ang isang napakalakas na bagay. Para manalo, kailangan mong matuto sa mga pagkakamali ng iba. Binuksan ng Vine ang daan para sa maikling video, pero hindi nila binabayaran ang kanilang mga creator. Ang resulta, umalis ang mga sikat. Kung interesado kayo sa Vine, comment lang kayo dahil di ako sure kung kilala yan sa France. Sa madaling salita, ang YouTube ay tumutok sa mahahabang format. Mas kaunting video, kaya mas kaunting datos. At ang Instagram naman ay masyadong tinaasan ang pamantayan sa pamamagitan ng mga perpektong larawan. Ang Facebook ay umaasa sa mga kaibigan, samantalang si Douyin ay nagbibigay ng malaking exposure at minsan pera sa mga creator. Pinili niya ang mabilis na format, mas maraming video, datos at addict. Sinama niya ang filter, musika at effects, kaya kahit teenager, parang professional na. Parang nababasa niya isip mo. Hindi mo na kailangan ng kaibigan o maghintay. Bawat swipe ay datos na nagpapalapit ng algorithm sa'yo, kaya agad kang binibigyan ng app ng akmang nilalaman sa unang segundo pa lang. Parang Netflix na agad nagpapalabas ng perpektong pelikula kahit di mo pa nahahawakan ang remote. Dahil maikli ang mga video, 100 beses, mas mabilis matuto ang algorithm kaysa sa iba. Sa isang oras, makakakuha ka ng impormasyong parang 1 linggo kang nanood sa YouTube. Mas marami kang pinapanood, mas alam niya gusto mo, kaya lalo kang nanonood. Perpektong siklo. Pagkalipas ng 1 taon, nais ni Jiang Yiming na palawakin ang Douyin at abutin ang buong mundo. Sa screen niya, kumikislap ang itim at neon na logo. Dito isinilang ang TikTok. Hindi lang ito app ng sayawan, isa itong matrix na sumisilo ng atensyon at handa na si Jiang na ilabas ito sa mundo. Pero para masakop ang buong mundo, kailangang lampasan ng ByteDance ang isang hadlang na halos walang Chinese na startup ang nakatagos. Ang kanluran dahil doon, okupado na ang mga pwesto ng mga higante. Facebook, Google, Snapchat, kamakailan lang nating tinalakay ang pagbagsak nila sa channel. Kung interesado ka, nasa description ang video. Alam ni Jiang na hindi siya pwedeng magpahina kaya todo bigay siya. Noong 2018, gumastos ang ByteDance ng halos $1 bilyong para bilhin ang Musical Lie, isang American app kung saan nagre-record na ng mga playback ang mga kabataan. Sa pagsanib ng Musical Lie at TikTok, agad nakuha ni Jiang ang matibay na base ng mga Estados Unidos user. Milyon-milyong kabataang Amerikano ang nagising isang umaga at natuklasan nilang bahagi na sila ng ekosistema ng ByteDance. Pagkatapos, naroon pa ang matalinong hakbang sa marketing. Hindi kinukulong ng TikTok ang mga video sa app, sa halip hinihikayat ang pagbabahagi sa Instagram, Twitter at YouTube. Laging may TikTok watermark ang bawat video. Araw-araw ko nakikita ang itim at neon na logo na yan. Dati, sobrang curious ako sa Insta kung ano yon. Ewan ko kung ganun din kayo. Parang visual na virus na sumisingit kahit saan. Libreng patalastas na hindi mapigilan at palawak pa lang. Sa India, maglalabas ang TikTok ng matinding estratehiya ng malalaking patalastas sa mga pangalawang lungsod doon sa mga lugar na mahina pa ang Facebook at Instagram. Sa loob lang ng ilang buwan, lalampas sa 200 milyon ang mga Indian na gumagamit ng app. Nahila ang buong bansa ng algorithm kahit mauwi pa ito sa masama. Babanggitin natin ito mamaya. Hindi rin ligtas ang Europa. May 150 milyong gumagamit, nangunguna ang Pransya na may 25 milyon higit sa Alemanya at Italia. Kahit sa klase o kapehan sa baryo, normal na ang TikTok. Ganon din sa Estados Unidos. Noong 2019 ang app ang pinaka-naida-download sa mundo na tinalo ang Facebook, Instagram at YouTube, may higit 100 milyong aktibong user. Naunawaan ng mga higante ang problema, pero huli na. Ang ByteDance, na nagsimula sa maliit na apartment sa Beijing, ay ngayon ay mas mahalaga kaysa pinagsamang halaga ng Twitter, Snapchat at Spotify. Tinatayang $300 bilyong. Hindi na lang sayawan ng TikTok, kundi pandaigdigang infrastruktura ng kultura. Isang makina na nagbago sa libangan, musika, patalastas at ugali ng isang henerasyon. Isang 20 taong gulang na binatilyo ang nagkulong sa aparador. Nag-record ng tunog at in-upload ito sa Chinese app. Makalipas ang 1 buwan, naging number 1 sa mundo ang Old Town Road. Si Lil Nas X ay hindi galing sa isang label,
kundi mula sa isang algorithm feed. Isa itong ganap na revolusyon sa industriya ng musika na sobrang istrikto ang mga patakaran. Simula noon, naging parang pabrika na ito. Hindi na sa opisina nagsisimula ang mga karera, kundi sa pag-scroll na lang. Hindi na pumipirma ang record label, sila na gumagawa ng challenge, di na sa radyo, binabayaran ang 17 anyos na creator para sa 10 segundong sayaw. Hindi na galing sa itaas ang kultura, ginagawa na ito mula sa feed. Pero hindi lang aliwan ang napanalunan ng TikTok, sinakop na rin nito ang atensyon. Pinakamapanganib ito. Isipin, may dalagitang bagong break. Binuksan ang app, ilang galaw lang, nakuha agad ng algorithm ang mood niya, ano ang nilalaktawan at pinapanood niya. Puno ang feed niya ng malungkot na kanta, kwento ng toxic na hiwalay, at masakit na patotoo. Isang spiral sa kabilang kwarto. Ang bunsong kapatid niya ay nag-i-scroll din, pero puro gym, hustle, crypto, at passive income ang nakikita. Parehong 17, iisang app, magkaibang mundo. Hindi ipinapakita ng TikTok ang buong mundo, kundi yung mundo mo lang na sinusukat at pinapalakas niya at inaangkop ng isip mo. Noong Hunyo 2024 lumabas sa isang electroencephalogram study sa Frontiers in Human Neuroscience na habang tumitindi ang pagka-addict sa maikling video, humihina ang mga palatandaan ng sobrang kontrol dahil sa madalas na pag-scroll. Pinalalakas natin ang paghahanap ng microstimuli pero nababawasan ang focus. Noong Hulyo 2025, ayon sa Brain at Behavior Study sa 500 at 28 batang edad, 621, ang regular na panunood ng maiikling video ay konektado sa mas maraming sintomas ng kawalan ng atensyon, lalo na sa mas bata. Kahit kontrolado ang screen time, ang format nito ay ginagawang pabugso-bugso ang utak, pati sa mga patalastas. Sabi ng pag-aaral ng Yahoo at OMD, nawawala agad ang atensyon ng Gen Z makalipas lang 1 to 10 segundo sa mobile ads. 1 segundo at kaunting sandali lang para magdesisyon kung mananatili ako o mag-swipe. Hindi na tayo naghihintay, agad tayong kumikilos. Ang pagbabasa ng libro ay nagiging masyadong matagal. Ang pelikula ay masyadong mabagal. Ang pag-iisip ay nakakabigat. Hindi na tayo mga manonood, naging mga tagahanap na tayo ng dopamine. Teka, nakikita ko kayong mga millennial at mas matatanda na sinisisi ang mga bata. Pero hindi lang ito problema ng mga teenager. Kasama na ang mga magulang at pati ang mga lolo't lola ay nadadala na rin. Ayon sa Pew Research Center, 1/3 ng adultong Amerikano, kabilang ang 40% ng edad 30 hanggang 49 ay gumagamit ng TikTok. Nalampasan na ng app ang hadlang ng henerasyon. Sa buong mundo, mahigit 1.5 bilyong aktibong gumagamit kada buwan ang TikTok. Hindi na lang ito isang network, kundi ito na ang default na format ng kultura. Isang app na nagmula sa sayaw ng kabataan at ngayon binabago ang ating pagtuklas, pagnanasa, pagkatuto at pag-iisip. May ilan na nagsabing kailangan nilang kumilos. Tunog ng bota. Sa gabi, nagkaengkwentro sa hangganan ng China at India. 20 sundalong Indian napatay. Galit ang India, pero imbes bombahin, ipinagbawal nila ang TikTok. 200 milyong user agad na putol, di man lang nakapagpaalam ang platform. Opisyal na dahilan, banta sa soberanya. Totoo, TikTok ay kabayong troyano ng China. Kakasara lang ng pinto ng India. Umakyat si Trump sa hagdan ng White House. Nagsimula ng gumana ang mga kamera at bigla siyang nagbitiw ng parang bomba. Maaaring ipagbawal natin ang TikTok. Paniniktik daw dahil posibleng makuha ng China ang datos ng Amerikano. Posible ring magamit ang app para impluwensyahan ang opinyon ng tao at eleksyon. Welcome back! Mahigpit na tinutuligsa ng administrasyon ni Trump ang TikTok at WeChat at inanunsyo ang mga hakbang na magbabawal sa mga app na ito. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng lalo pang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China. Nagbigay si Trump ng 90 araw na ultimatum kay Biden para ibenta ang TikTok sa kumpanyang Amerikano. Interesado ang Microsoft na bilhin ito, pero magulo ang usapan sa administrasyon. Sumali ang Oracle, bumagsak ang usapan, di natuloy ang kasunduan, natalo si Trump at nanatili ang TikTok. Pumasok ang Brussels. Ang Digital Service Act ay nagbanta sa web giants at ipinatawag ang TikTok para ipaliwanag ang algorithm at epekto nito sa kabataan. Lumabas ang multa at nagsimula ang investigasyon. Pero lumalaban at umaangkop ang TikTok, binuksan pa nila ang data center sa Ireland. Pinag-uusapan ang transparency, pero ang algorithm ay parang safe pa rin. Nakakatawa, sa China, duyin ang tawag sa TikTok at hindi ito umiiral doon.
Mas kontrolado, may oras na limitasyon para sa menor de edad, sinusuri ang nilalaman, walang hamon o masasamang video. Mahigpit na bantay ang higante sa sarili nitong bansa, pero malaya sa iba. Walang kumukutitap na karatula o TikTok logo dito. Pangalan lang na ByteDance. Sa likod ng pagiging simple, may tagong kapangyarihan. TikTok ay parang braso, ByteDance ang katawan, at mabilis gumalaw. Akala mo simple lang ang CapCut, pero parang kabayo de Troya ito dahil bawat effect, musika, at trend ay para sa TikTok. Gumagawa at nagpo-post ka ng content, pero higit pa doon, nagde-develop din ang kumpanya ng sariling generative AI tulad ng script, boses, at avatar. Noong 2024, inilunsad nila ang COS, alternatibo sa ChatGPT na pinapatakbo ng bilyon-bilyong oras ng maiikling video, hindi Wikipedia. Natatanging hilaw na material, mainam sa paggawa ng AI na kayang tularan ang galaw, damdamin, at kagustuhan natin. Pagkatapos, nandyan ang e-commerce sa China. Ang Douyin ay isa ng makina sa pagbebenta. Isang click sa isang video, isang produkto katumbas isang bayad, tapos delivery na agad. Noong 2023, ang TikTok shop na ito ay nakabuo ng mahigit 200 bilyong dolyar na benta sa Asia at ang kanluran ang susunod na hakbang. Layunin ng ByteDance maging Amazon, Netflix at Instagram sa isang interface na kontrolado ng algorithm, pero hindi pa rin sila kontento. Nag-invest ang kumpanya sa gaming, bumili ng mga studio at naglunsad ng educational at productivity apps. Mayroon pa nga silang office suite, ang Lark, na direktang kakumpetensya ng Slack at Google Workspace. Bawat sektor na naaabot ng digital ay target nila. Hindi na isang startup ang ByteDance. Isa na itong pabrika ng mga platform, isang imperyong may maraming galamay. Ang TikTok ay parang display lang, pero mag-ingat kung nakasubscribe kayo sa channel. Sa kabila ng pagsusuri, pareho lang ang kwento ng mga imperyo. Habang lumalawak, dumarami ang kalaban at lumalabas ang mga bitak sa likod ng tagumpay. Unang limitasyon, hindi pagtitiwala ng mga politiko. Paulit-ulit nang napag-usapan ito at binabantayan ng European Union. Nagbabanta ulit ang Estados Unidos at may ilang bansang tutok sa aplikasyon. Ang pangalawang limitasyon na sigurado akong iniisip nyo na rin ay syempre ang kompetisyon. Naglunsad ang YouTube ng Shorts, todo-todo ang Instagram sa Reels, pati na rin ang Facebook at iba pa. Nangopya silang lahat, pero TikTok pa rin ang pinakagamit. Isa pang limitasyon ay ang pagkasawa na hindi dapat maliitin. Sa loob ng maraming taon, parang hindi matatalo ang TikTok, pero mula noong 2024 unti-unting nararamdaman ang tinatawag na pagod sa kakascroll. Sobra na ang mga ads, sobra na ang live shopping, sobrang ingay at paulit-ulit na lang ang mga trend na parang kinopya ng libu-libong beses. Kaya ang iba pinapatay ang notifications, lumilipat sa dumb phone o sumasali sa pribadong grupo. Ano na ang mangyayari sa algorithms? Tuloy ang saya pero dumarami ang nakatingin palabas. Nakakabaliw ang kwento ng TikTok. 5 taon lang ang nakalipas, akala natin app lang ito ng mga teenager. Mga sayaw, meme, at nakakatawang challenge. Ngayon, global network na ito ng impluensya, tagapagpabilis ng karera, propaganda, interactive na mall, at salamin ng isipan. Binago ng TikTok ang henerasyon, niremix ang ekonomiya ng atensyon, binasag ang lohika ng tradisyonal na network at itinulak ang AI sa sentro ng ating emosyon. Ang tanong ay hindi kung hanggang saan aabot ang TikTok, kundi sino ang maglalakas loob tumanggi rito. Ito ang mahahalagang aral para sa negosyante. Una, mahalaga ang pag-unawa sa halaga ng atensyon na naunawaan ng ByteDance ng maaga. Atensyon ng tao ngayon ang pinakamahalaga. Kung wala ka nito, parang hindi ka umiiral. Hindi nagbebenta ng nilalaman ang TikTok, kundi nagbebenta ito ng maliliit na bahagi ng utak at iyon ay walang katapusang pwedeng palakihin. Ang pangalawang aral ay mahalaga ang bilis. Hindi lang magaling ang algorithm ng TikTok, mabilis din ito. Bawat video ay isang loop. Mas maraming video katumbas, mas maraming loop katumbas, mas maraming natutunan. Habang natututo ang YouTube sa loob ng mga linggo, natututo ang TikTok sa loob lang ng ilang oras. Aral dito, kung mas mabilis ka kaysa sa mga kakumpetensya mo, panalo ka kahit hindi perpekto ang produkto mo. Ang ikatlong aral, huwag muling imbentuhin ang gulong kundi pagandahin ito. TikTok ay hindi nag-imbento. Vine ang nagpauso ng maiikling video at Musical.ly ang sumikat sa kabataan. Dumating sila pagkatapos ng laban, inaral ang kahinaan at kinuha ang natira. Hindi mo kailangang may orihinal na ideya, basta maintindihan mo kung bakit nabigo ang iba. Tulad ni Klarna, na ginamit ang hulugang bayad
para gawing abot kaya ito sa henerasyong nahulog sa hindi inaasahang bitag gaya ng ipinapakita sa video.